Okay, manunood na naman po tayo ulit ng balita at syempre gagawa natin ito ng reaksyon at opinyon, no? Galing sa ating Pinas News Insider, ito ang title. Latest hearing, Senado nagimbal, bumigay si Hontiveros. Sabi ng ganun, no? Timbog na corner sa Senado ni Cayetano at Bato. Yan, patanong yan. Alam mo, ang lahat ng ito ay dahil sa confidential fund na pinipilit nilang linlangin ng ating utak. Pero alam nyo kasi dapat pag binibigay yung confidential fund, dapat dun sa mga matitino at pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Wala naman tayong problema dahil ang taas ng ratings ng ating BP Sara. Bago po tayo umusad, gusto kong malaman ho nating lahat ang ibig sabihin po ng confidential fund. Ito po kasi hindi lang basta Google to, matindi tong source natin. Ang salitang ang confidential fund ay pondo na ibinibigay ng mga ahensya ng pamahalaan para gamitin sa mga sensitibo o confidential na operasyon na hindi maaaring isa publiko ang detalye. Karaniwang ginagamit ito sa mga sumusunod. Ito ngayon, no? Intelligence gathering, okay? Surveillance o investigasyon. Oo nga naman, kapag nalaman nila na hindi confidential yun, halimbawa, gamitin nyo to sa investigasyon at anti-crime o anti-corruption operation, baka gawa na nila ng paraan. Kumbaga, aaksyonan na agad nila kasi alam nilang pinondohan yung anti-crime and anti-corruption operation. So makakagawa ng makakagawa ng pang-counter itong mga korupsyon, itong mga nangungurap, national security activities. Siguro kasama na rin dito yung mga NPA na dapat puksain, yung mga kumakalaban sa gobyerno. Alam nyo kasi kapag nilabas yan, edi makaka-counter sila. Kumbaga makakagawa sa boxing, makakasuntok din sila. Kaya hanggat maaari, wala dapat makakaalam. Kahit nga po yung mga tao daw pala, hindi detalyo. Tignan mo, mga katangian ng confidential fund, hindi detalyo sa publiko ang accounting. Dahil sensitibo ang gamit, hindi ito kailangan isa-isa ilista sa publikong ulat. Ibig sabihin, kahit si Piatos, kailangan yun lang talagang ilagay. Hindi kailangan ibigay yung totoong pangalan dahil pwedeng mapahamak. May special auditing rules, bagamat hindi lantaran, kailangan pa rin ng audit ng COA. Ay, sinabi naman ng COA, walang masamang tinapay, di ba? Andun na lahat sa isang special na paraan. Okay, kailangan ng mataas na tiwala. Trust rating. Grabe po ang tiwala ng mga tao sa mga Duterte. Saktong-sakto Kailangan may tiwala sa publiko at sa gumagastos dito. Tama naman talaga. Sino ba nagbigay ng confidential fund? Di ba ang presidente? Correct me if I'm wrong, ha? Tapos, sabi confidential fund. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng confidential fund, di ba? Need to keep secret, di ba? Kung tutuusin, lihim o confidential. Okay, dito pa tayo. Siguro yun na yun. Halos hindi talaga kumbaga itong nakikita nating hearing na to, walang kwenta to. Base ho sa aking opinion, hindi ito ikauunlad ng ating bansa. Yung confidential fund, hindi naman pala dapat umabot sa ganito dahil wala talagang kwenta. Kaya pala sinasabi ni BP Sara na bloodbath ito. Ang ganda sana ng magiging kalalabasan ng laban kung itutuloy. Pero ayaw na rin ng iba, ayaw ng taong bayan. Pero sa akin, pwedeng oo. Dahil gusto ko rin makitang mapahiya yung mga kurakot, yung mga taong sakim sa pera na gusto lamang pabagsakin ang Duterte. Ayaw ko na lang din ituloy kasi wala naman, sayang lang ang panahon at oras nila dyan. Diba? Yung iba kasi naniniwala Yung iba nga nagsasalita pa meron ba yun confidential fund? Confidential, hindi pwedeng sabihin. Ewan ko ba, kung may confidential kayong hanapin at makakasira talaga, hindi lang 100 billion ang nagastos. Kailangan yung mga billion ang confidential fund. Tignan nyo rin yun kung saan napupunta. Ganun ho sana. Wala, ang problema, banat kayo ng banat sa Sa Duterte lang talaga kayo nakatutok Kaya napaghahalataan na ang gusto nyo lang pabagsakin ang Duterte. Meron pa, kay Chis, salamat kung ano man yung mabuting nagagawa mo sa mga Duterte. Pero kung ayaw mo sa Duterte, wala naman ding may ayaw sa'yo. Wala, siguro may gusto lang sa'yo dahil nakaupo ka dyan. Pero sir, minsan kasi hindi ko alam to kung sala sa init, sala sa lamig no? Kung gusto mong ituloy, ituloy mo na lang. Bloodbath naman kalalabasan
Ngayon, kung ayaw mo, tuldukan mo na. Tuldukan mo na lahat, no? Sa akin, pag-aaksaya lang din ng panahon ito. Ang daming mga bagay na pwedeng unahin. Putik na flood control yan. Ayan na, papalapit na, oh. Nakita nyo ba na ang daming mga baha? Ang daming mga lugar na ang tataas na ng tubig, hindi pa ganun kalalak, hindi pa sunod-sunod yung pag-ulan. May mga 2 oras, 3 oras lang ang pag-ulan, talagang umaapaw na. I-highlights ng balita yon. O mga kapatid, panoorin natin ito kung anong nangyari kay Risa. Si Cayetano ng bahala, at panoorin na natin yung iba. Oh my God, we'll be back again. Come on. Now let's get down to business. Alright, ang reaction video na ito edit sa inyo ng Fiber Anyone. Napakabilis ng internet nila at ang mura-mura pa. Baka meron na yan sa inyong lugar. Kaya tawag na sa Fiber Anyone. Okay, simulan na po natin. Anong meron? Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, sadyang ang katotohanan na talaga ang mananaig laban sa kasinungalingan ng gobyernong Agba. Matapos ma-impeach sa mababang kapulungan sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez at sa tila minadali ang impeachment trial ng Vice President Sara Duterte Carpio, Senator Alan Peter Cayetano matapang na humarap sa Senado at binasag na ang katahimikan. Naglabas ng matinding pahayag sa harap ng Senate President na si Chis Escudero at tila sinampol ng katotohanan ang di umano'y binansagang PhilHealth Queen na si Risa Hontiveros sa isinagawang 19th Congress ng Senado. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, narito ang matinding pahayag ng isang magaling na senador na si Alan Peter Cayetano na tila siyang sumampal ng katotohanan sa lahat ng mambabatas na tila minamadali ang impeachment trial ng Vice President na si Sara Duterte Carpio na siyang nagkasagutan naman sa di umano'y binansagang PhilHealth Queen na si Risa Hontiveros na siyang di umano'y isa sa mga atat na ma-impeach si VP Sara Duterte sa kanyang pwesto sa pagka-vice presidente ng Pilipinas at sa nangyaring pagdinig ng Senado na kung saan nabigyan ng pagkakataon si Senator Alan Peter Cayetano na magbigay ng kanyang saloobin patungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito't sabay-sabay nating panuorin ang full video. Have to be clarified on some points, and this is in relation, of course, to the minority leader, the deputy minority leader, and to our former majority leader. So, if I may proceed and just lay out the basis for my inquiry. The gentleman may proceed. Well, first, let me start out by saying I pray for wisdom for all of us, and I ask everyone to continue to pray for wisdom for us. I also like to state before I say my inquiry, it's unfair to just blame the Senate President. 23 naman tayong senador Conscious naman tayo lahat ng February 5. Nandito naman tayo, pwede naman tayo mag-object ng nung nag-adjourn, nung final yan. So, as the minority leader said, nandyan na yan, wag na natin tignan yung nakalipas. Forward na tayo, no? Second, I just want to comment dun sa mga law schools. I appreciate it, and I'm happy they're very active, and I'm happy that they have statements. But may I advise them also to be consistent. Kasi si Congressman Cardema nag-file ng impeachment laban sa Pangulo. Hindi tinanggap sa House Wala naman ako narinig na mga sinasabi na dapat ang konstitusyon masunod at dapat tinanggap ng House yan. So, of course, hindi naman trabaho. Yun naman pala Nag-file sila ng impeachment sa Pangulo. Doon talaga marami, di ba? Bycam, GAA, ano ba yun? Confidential fund, tsaka yung flood control, etc. Marami pa yan, mga kapatid, no? Pero, base sa aking opinion, sa pagkakaintindi ko dito, binaliwala lang to ng Kongreso. Tapos, hindi pa nagsalita itong mga senador. Ngayon nga lamang natin nalaman na meron palang nagsampay. Tapos binaliwala lang ng Kongreso. Oy, bakit ganon? Kumbaga sa kwalifikasyon, pasok na pasok po si PBBM. Pero, oy,
Ni-reject pala ha, mga kapatid. Tuloy tayo ha. Maganda pala to, makakakuha tayo ng mga impormasyon. Ako ng mga law schools na in each and every impeachment case magsalita. Pero in a highly charged environment. Can you imagine, Mr. President, during the campaign, sa mismong media interviews ng top news channels natin, tatanungin yung kandidato, pag kayo nanalo, are you for or against the impeachment case? Eh, klaro naman ang sagot doon eh. Ang sagot doon, hindi kami pwede mag-comment kasi magiging judge kami. Pero hindi. Sinagot pa rin ng mga kandidato at tinanong pa rin ng media. Pero kung konstitusyon ang masusunod, ang sagot doon iisa lang, mag-o-oath kami, dapat neutral kami. Eh kaya lang eleksyon eh. Kasi masama naman talaga timing ng pagka-file nito eh. Magpa-file ka during the campaign. That's the reality there. Kaya nga sa US, pagka-jury system, pwede mo i-sequester yung jury eh. Papayag ba tayo nung February na i-sequester tayong 23? Siguro siguro ang may kagagawan ng lahat ng yan at hindi magandang desisyon. Siguro lang ako'y haka-haka ko lang to. Tulad ni Gaton. Si Tambaloslos sa tingin ko siya ang may pakana ng lahat na to. Walang matinong pag-iisip para sa mga desisyon. No? Alam nang mag-e-election na, pero gustong madaliin. 'Di ba? Mamadaliin niya. Tapos yung Senado, kalabit sila ng kalabit sa mga senador. Kailangan ituloy na. Yung taong bayan naiinip na. Taong bayan, titignan mo yung ratings, ang taas pala ng ratings ng ating BP Sara. Tapos taong bayan naghihintay na na ma-impeach si BP Sara. Confidential fund ginastos ni BP Sara sa loob lamang ng ilang buwan o ilang, 'di ba? Parang December na ata 'yun no. Ibinigay niyo yung confidential fund o yung budget, sabihin na natin buong budget o kung ano mang budget 'yan, binigay niyo, magtatapos na yung yung taon. Syempre panibagong budget na naman 'yun. Ginawa na lang ng paraan ni BP Sara pero hindi po 'yun napunta sa pangungurakot lamang. Kita nyo, gagandang mga natatayong Office of the Vice President at hindi kasi nakikita ng iba doon po sa page ni BP Sara eh. Yung mga report hindi rin ipinapakita yun ng mga bias media eh. Pinapasama nila ang imahe ng BP Sara pero nakakalungkot para sa mga kabila dahil hindi nila napapabagsak dahil tumataas pa rin ang ratings ni BP Sara. Yun ang masakit. No, siguro maghintay na lang sila na maupo si BP Sara maging presidente. Sa tingin ko, hindi lang basta gaganti si BP Sara, no? Hindi lang yan tititig. Hindi lang yan sige, patawarin ko na kayo. Hindi ganun. Inabalan nyo si Vice President. Inabalan nyo si Tatay Digong, ang mga Duterte at ang mga nagmamahal. Maraming pwedeng mangyari kapag naupo na ang Duterte ulit. Yun lamang. Pero nakakalungkot sa ngayon, dahil ang pinag-uusapan sa Senado, itong impeachment, na napag-usapan din sa Kamara, alam nyo, magbabaha na naman. Tag-ulan na naman. Parang umabot na naman ng isang taon na, mag-iisang taon na ba? Simula nung sinabi sa flood control, kalimutan ko na eh. Basta bear din yun, O eto na naman tayo. O, bear na naman. Panahon na naman ng tag-ulan. Imbis na inasikaso yung flood control, alam mo, malaking bagay kahit doon ka lang muna tumutok tapos mapakita mo na may mga bagong project sa yung mga page o ipakita mo na ito meron ng ganito, meron ng ganyan. Kaso yung ipinapakita parang credit grabber lagi. Opinion lang ho natin to, may nakikita tayo inaugurasyon pero hindi naman sa kanya to Kay Tatay Digong to pero bakit siyang nag-inaugurasyon tapos para maipakitang doon na pupunta yung budget. Base sa aking opinion ulit, may budget na si Tatay Digong dyan. Umalis na si Tatay Digong or natapos ang kanyang termino, may mga budget na yon, okay na. So yung budget ngayon, saan napupunta? Tanong lang po. Okay, tuloy po tayo, Na ikukulong tayo at hindi tayo makikinig sa kahit anong media at i-determine natin ito. Maybe may papayag sa atin, meron hindi. But wag na tayo magsisihan. So I'll go to my question. So maybe that's why Shakespeare said, if you want justice, first kill all the lawyers. Diba? Kasi nga labanan ng mga abogado to, pero hindi ibig sabihin na wala silang mga personal na bias nila. Mahirap magsalita dito na insulto sa lahat ng Pilipino to, eto ang gusto ng taong bayan. Ang daming lugar sa buong Pilipinas yung Duterte nanalo ang kampanya nila, wag ituloy yung impeachment
So, sasabihin ko ba na yun ang will ng tao? Pero kung titingnan ko naman lahat ng comments ngayon sa Facebook, sa SOCMED, gusto naman ituloy. Pati si Vice President Sara, sabi niya, I want to be held accountable. So siya yung sabihin ko, yan ang gusto ng taong bayan. Grabe ka, Cayetano. Papalakpak muna tayo. Grabe. Grabe. Ito hindi na sila magkaalyado ng Duterte. Pero nandoon siya sa nakikita niya, hindi siya bulag. Magaling talaga. Napakahirap po yung sitwasyon natin. That's why we need wisdom. But first question ko po, prejudicial question. Ano bang rules ang unang masusunod? Rules ng Senate o rules ng impeachment? Bakit to importante at bakit to prejudicial question? Tinitignan ko po kaninang umaga yung comment, allegedly, hindi ko sure, wala naman nakalagay doon na siguradong totoo yun, but meron pong comment ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Correct me if I'm wrong, Senator Bato, Senator Bongo, my good friend, my brother, Senator Robin, kasi hindi ko alam kung official yon. To paraphrase, ang sabi nila, hindi magandang mag-comment sila, but they'd like to reiterate na tingin nila labag sa konstitusyon yung impeachment complaint na to dahil ito'y pang-apat at lumalabag to sa isang complaint sa isang taon. Okay. Kung yun ang stand nila, sino po ang hihimay sa issue na yan? Ang plenary ba under the Senate rules? Or yung impeachment court under the impeachment rules? Bakit ko po ito sinasabi? Kung may pinadalang bill ngayon yung House of Representatives, halimbawa dyan sa 200 pesos, at second reading pa lang halimbawa siya, pag ni-report natin sa Committee on Rules natin yan, magbabaycam na ba kagad tayo o sasabihin natin, sandali lang, second reading pa lang sila, kailangan mo ng third reading pa lang. Ang sinasabi sa akin ni Senator Villanueva ngayon, pinadala lahat ng records except for the bill that they passed. So we cannot act on the 200 peso minimum wage, additional sa minimum wage. But that's my point, Mr. President. Sino po magde-decide? Tayo po ba as senators o tayo as senator judges? Kung nilabag ang konstitusyon doon. And doon naman ako sumasang-ayon sa mga law schools. Let's proceed. Let's look at it. But yun nga ang question. Yung complaint ba is firm, legal, according to constitution, or may constitutional infirmity ito? My last question is just a question of logic. Nag-move yung ating minority leader na to convene na as a impeachment court. Yung ating deputy, sabi niya, hindi na kailangan magbotohan. Eh, pag nag-move ka, may botohan. So, sino masusunod sa dalawa? Why do I say this? I'm saying it not because it's funny that one will move and then kailangang magbotohan and the other one will move na magbotohan. Eh, kung matalo botohan, eh, sabi niya, hindi kailangan ng botohan eh. I say this for a simple practical reality. When you say the Senate, it is composed of 24 or in this case, 23 senators. So pag sinabi mong gumalaw ang Senado, ibig sabihin po, either walang nag-object or may botohan at yung majority masusunod. I cannot say right now, like Senator Villanueva, that I'm 100% in agreement with Senator Coco and Senator Risa. I can tell you I'm in agreement with certain things they've said. For example, Mr. President, it's our constitutional duty, kailangan mag-proceed. We should have done it earlier. But again, I won't blame you, I won't blame them, I'll blame myself. I could have written you a letter. I could have said na February, mag-ano na tayo. But let me just explain that one point. Why didn't I write you a letter, Mr. President? Kasi pag Pangulo yung ini-impeach, every single day na nandyan, kung totoo ang allegation sa Presidente, we all suffer. The country suffers, our institution suffers, accountability suffers. Pero pag Vice President, especially ngayon, hindi naman siya binigyan ng ibang trabaho eh. Wala naman siya sa kabinete. Yes, I want accountability. Pero between today and Wednesday, I'd rather pass yung Konektadong Pinoy at saka yung e-government at lahat ng ibang bills na nakapending dyan. So, Mr. President, may I end by reiterating the question. Do we follow first the rules of the Senate or do we go into the impeachment court? Sino magde-decide nung allegations ng defense na na-violate ang Constitution sa one impeachment per year? The second is just to continue my observation, Mr. President. I agree with many here. Wala tayong choice, forthwith. But I disagree na sa Tagalog, agad-agad ang forthwith. Ang forthwith yung ibig sabihin nun sa Tagalog is yan na yung susunod, yan na yung gagawin mo. Oo, immediate yung agad-agad. Hindi ako expert sa linguistics, pero medyo hindi agad ang Tagalog ng forthwith. Yung immediately, yon agad yon or agad-agad, di ba? So, maya-maya, hindi, ibig sabihin ng forthwith, sangayon naman ako eh, ang ibig sabihin ng forthwith, wala ka nang
to quote dos por dos, susunod na. O yun ang ibig sabihin ng forthwith. Yung wala ka nang hihintayin, yun na. Kaya agree ako sa inyo na kailangan talakayin natin yung impeachment complaint. Pero gusto kong iklaro, sa tama o sa mali, botohan ang mangyayari sa atin. Hindi pwede pong bumoto yung 15 na hindi magko-convene yung impeachment. Tapos siyam kami o 8 tayong magpapakita doon na naka-robe. Kasi sinabi ng 15, hindi magko-convene eh. Anong pwedeng gawin? Pupunta ka ng Supreme Court, uutusan tayo ngayon ng Supreme Court. Yun ang legal system natin, Mr. President. So sana, tama desisyon natin para hindi na tayo maghintay na utusan pa tayo ng Supreme Court. Pero yung sabihin na walang botohan dito, I agree with the spirit nung sinasabi ni Senator Risa na dapat wala na. But the practical reality is that you have one senator who asked for a vote. We have to vote and the majority will follow. But yun nga, Mr. President, reiterate ko lang yung tanong ko. So dito po sa one-year rule, sino po magde-decide niya? Is it the Senate sitting as legislator, so rules muna ng Senate? Or is it the impeachment court? Because if it is the Senate, we cannot yet convene as an impeachment court because we haven't tackled that issue. But if it is the impeachment court, then we can go, and that's the first issue that we will have to tackle, whether it is a valid complaint. No? At tinatanong ko lawyers ko, hati din po eh. Sabi nung kalahati, hindi, dapat yung Senate kasi it's treated like any other legislative matter. Titignan muna natin kung tama yung pagka-transmit sa atin. Eh malay mo, transmit sa atin, na-hack pala. Hindi pala galing sa House of Representatives. That might sound like a silly example, but it is. It is possible. That's why we have to look at it. Thank you, Mr. President. Before the chair responds, chair would like to afford the opportunity to the other members who would want to add to the discussion and the knowledge being imparted regarding the subject matter at hand. Mr. President, Senator De La Rosa is seeking the Senator De La Rosa was earlier raising his hand but gave way to Senators Villanueva and Cayetano. What is the pleasure of the Honorable De La Rosa, sir? Thank you, Mr. President. Mr. President, according to Senator Cayetano, ito'y labanan ng mga abogado. Hindi po ako abogado, Mr. President, but I just would like to manifest my observation na, to be fair to the Senate President, pag sinabi natin na you have an intention to delay the impeachment proceedings, I would like to state for the record, Mr. President, na 1 month ago pa, pinagawan muna kami ng robe, Mr. President. Kasi excited na tayo na sumuot ng robe para to form the impeachment court. To be fair with you, Mr. President, you've been preparing for that. And yung schedule natin na naka-schedule sa Wednesday, which is 11, if we give the ruling today, whether ano ba talagang gusto natin, today or Wednesday, I support you, Mr. President, kung anong gusto natin schedule. Sana mapag-usapan natin ngayon. Hindi ako abogado, pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Hindi tayo magkawatak-watak. At yung mga nagyayabang dyan, na sabi nila, gusto daw ng taong bayan, na ito ay talagang magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan ang ginagamit. I don't know kung sino taong bayan yung sasabi nila. Because, alam ko, Mr. President, halos lahat ng tao ng Mindanao at ng Visayas, as I have observed during the campaign period, ang sabi sa atin is, Sir, ibuboto kita kung hindi ka magboto sa impeachment o hindi ka magboto sa conviction. Yun ang sinasabi ng taong bayan. Kaya please, do not use the term taong bayan palagi because taong bayan is hindi lang kayo. There are always two sides of the coin. Bakit ba? Wala bang value yung mga taong bayan na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment? Gusto nila? Ang ibabalyo ng Senado ay yung mga tao lang na nagsasabi na forthwith kuno yung impeachment na yan. Ano, kalimutan na natin yung ibang tao na majority na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment dahil panggugulo lang yan sa ating bansa. Lalo tayo nagiging divided. Lalo nasisira ang ating ekonomiya. Mga investors umaalis na dahil ang gulo ng Pilipinas. So yun lang po, Mr. President. I am 101% supporting you. What's your stand, Mr. President? Thank you, Mr. President. Noted and entered into the records. Senator Ontiveros, our Deputy Minority Floor Leader, is recognized.
Salamat po, Mr. President. A comment on the second point of the good gentleman from Taguigan Pateros, because there's nothing funny or illogical in and between the motion of the minority leader and the seconding of this representation. The motion of the minority leader is to convene at this very moment. That is what is to be subjected to a vote. Now, instead of on Wednesday. To convene at all is not to be voted upon. Sa usaping yan, sundin lang natin ang konstitusyon. Salamat, Mr. President. Mr. President. Mr. President. With the indulgence of Senator Pimentel, Chair recognizes Senator Cayetano, thereafter Senator Pimentel, thereafter Senator Padilla. Senator Cayetano, you may proceed. Mr. President, I don't want to further the division or the debate. And I wasn't making fun of it. Ang sinasabi ko po, the reality is may tama't mali, may moral, immoral, may legal at illegal. Hopefully, dun tayo parati sa tama. Hopefully, ang legal, yun din ang moral. Ang problema in a collegial body, Senate, House, Commission on Appointments, we move as one based sa pagboboto. So it's just showing the irony that if the minority leader was moving that we've convened now, and the deputy minority leader was saying, you don't need a vote. But if you can vote whether it's now or Wednesday, then I can also argue, then I can also move na saka na. If you can vote whether today or Wednesday, then you can also vote na next Monday or next Thursday. So that is the paradox we are in today. So whatever decision we make, sana may wisdom. Sana matupad ang konstitusyon, dapat matupad ang konstitusyon, dapat ang kalooban ng ating mga kababayan. But the reality is po, we will be acting as a body and the vote will matter. So yun lang. Oh my God, we're back again.